Bossy! Kamusta ang buhay-buhay? Yes! Shout out sa mga wala dito ngayon. Yes! 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 Ang luwag wag na kayong bumalik. Yes! Amen! Sabi nga ni Brother Kailan, Jerry. sir, Sir, wait lang. Oh, yes. So, sobrang kaba nito, ako na yung kinakabahan eh. Yes, yes. Wait lang. Meron. Pinagpapawisan ng malamig. Pero may nabasa ako dito. May nabasa ka? May chat si isa-shoutout ko lang dito. Baka kasi hindi nabasa yung chat ni Brother Jericho. Ni Brother Jericho. Ano sabi niya? Kasi sabi niya, wrong GC. Ano lang kayo, baka nakakasend lang. Ano ko lang, inapaabot ko lang. Baka nakapag-send kayo picture sa wrong GC po ninyo. So, unsend na lang. Pa-admit daw, Google Meet. Pa-admit daw, pa-admit. Yan. Shoutout po this event is only for the team focus. Okay? So, sa lahat ng mga naliligaw na GC dyan, ay wag kayong maligaw. Saga. Sagarang kayo sa sound card ngayon. Yes. Sabi, may nag-comment? Yes. Anong sabi sa comment? Sabi ni Ma'am Genesis Castillo, shout out, heartily miss you. Shout out sa inyo lahat, North, South, East, and West Corner. At sa lahat ng mga area na merong team focus, shout out sa inyo. And of course, shout out sa aking mahal na asawa, at nakikinig habang nagba-Bible notes. Shout out din kay Daniel, kay Isaac, at kay Ma'am Yang, Los Angeles, and of course, sa mga South Border SB Generation. Yan. Buti nga, hindi lang sila 19 eh. Sobra kami sa 19. Kasi nagkataon, SB 19. Ano sa atin? Ano sa atin na rin kami? Chosen G. The Chosen G. Kila brother sa East, Gina G. Wala na. Ano na lang tayo ngayon North, South, Hindi na matuloy-tuloy. Lagi wala Yan. Ay, meron nagko-comment dito. Ano sabi? Pa-shout out. So, ito na nga yung sinasabi. Ito, sir, may nagsasabi. Yes. Pa-shut up po kami, sir. Okay lang. Shut up. Anyways, again, magandang kami sa inyo lahat. Shoutout ko. Shoutout yung mga nasa Tagaytay, si Pastor Hill, at si Sir Conrad, at si Sir Janus. Yes, shoutout sa inyo dyan. Hindi, binabati ko na rin. Sila Sir Antonio sa mga team preparation. Host. At saka yung mga umattend. Talagang napakaganda ng blessing at may magandang resulta yan na napaka-bless ninyo sa programa niya yan. Excited ako sa program nila bukas Yes. Kaso minsan nag-a-advance sila ng send ng pictures nila Kaya sabi ni Brother Koy, wrong GC. Yes, Kaya hindi, yun na nga. Kaya sinasabi, shoutout sa inyo lahat. Enjoy the cool weather kung malamig dyan. Kaso parang nakita ko si Bugs, t-shirt lang. Parang di yata malamig din. Si Owa, naka-t-shirt lang din si Pastor Oo nga. Mukhang di ganang malamig dahil pumutok yata, sumingaw yata yung bulkan. Kasi dati malamig dun Of course, sir, bago natin makalimutan na lahat, shoutout sa lahat ng mga studio live audience natin. Pakita natin yan, iyon! Kaway. Medyo nahati. Pakita mo, Brother Steve. Medyo nahati sila dito. Yan yung mga alam mo, maganda siguro kung forward na lang yung lalaki para yung ibang babaeng di makita sa likod. Lipat kayo doon sa likod. Tama. Tapos masyado yung nakaganto Usog nyo ng konti yung yung upuan para kita kayo sa camera. Kawayan nyo yung mga wala dito. Kawayan. Kasama natin pala ngayon si Brother Ronel. Yan. Sama natin. Si Brother Ronel nakapolo. Hindi si Brother Ronel yan. Disciple pala ni Angelo yan. Hindi si Brother Ronel yan. Yan. Alright. So, yan. Kaway-kaway na kayo ulit. Yan. At kita na kayo. Yan. Kita na kayo ngayon ulit lahat sa camera. And of course, sa Google Meet, ipakita natin yung mga nasa Google Meet. Nasa Google Meet natin. Huwag kang kabahan. Sakto lang. Huwag kang kabahan. Google Meet. Yan. Double click para full screen. Google Meet. Google Meet. Yun lang. Napakalayo ng station ni Brother John Ray. Layo yan. Layo yung station yan nila, Brother. Sobrang layo niyan. Inubo yan.
Yan. Yung iba sa... Imamaya na natin yung shoutout kasi marami man dadagdag dyan. Sige, pakiayos sa CCTV. Pakiayos sa CCTV. Yan. Anyways, again, ay magandang gabi sa ating lahat. Yes. At nagbabalik tayo muli sa programa natin na Staying Alive and for the Team Focus. For the Team Focus. Pero ito nga, last Thursday na, Sir Maki. Today is the last Thursday of the month of September. Yun, pambira. Bilis ng panahon. Kaya napakaganda na dito, matatapos na naman natin dito yung ating topic about Ambassador for Christ. Sir Maki, kung ating mapag-uusapan ito, Sir Maki. Teka lang kasi sabi ni Christy Tungol, shout out sa asawa kong nasa team prep retreat. No? Pasalubong. Hindi, wala siya doon. Hinatid niya lang. Oo. Pero, bumalik siya eh. Yun ang instruction. Hindi, may pinuntahan siya sa kabilang side. Oo. May kabulaluhan siya. Yeah, anyways, again. Shoutout sa Nico Formanes. Shoutout sa inyo. Yan, sa mga pastors na CSI Mission Pastors. Magandang gabi po sa inyo. Sir Maki, ito sa pinag-uusapan natin about Ambassador for Christ. Napakaganda nitong topic na ito because it will always remind our Team Focus brethren na gampanan nila ng tama yung kanilang, ito yung makakatulong na magampanan nila ng tama yung pamumuhay nila bilang isang Kristiyano. Tama. You see? And one of the greatest blessing, akalain yan, Team Focus, hindi nyo kailangan pumunta sa politika para maging ambassador. Oh, yes. Di ba? You may take this lightly, young people. Maaring magaan sa paningin ninyo at hindi nyo feel, kumbaga, pero nais ko sabihin sa inyo, mas mabigat ang pagiging ambassador ninyo kaysa pagiging ambassador ng mga nasa politika. Tama. Bakit? Because you represent someone that is not earthly but heavenly. Yes. Someone that is overall authority. Authority of life, authority of everything in this earth. Bakit? You represent the Creator. You represent the Savior. You see? So kaya ako sinasabi sa inyo, young people, para ma-enjoy ninyo yung Kristiyanong pamumuhay nyo because the more you understand, Sir Maki, yung pagiging ambassador mo, the more na ikaw ay mag-i-enjoy sa buhay Kristiyano mo. Kasi kakaiba yung datingan sa iyo ng buhay mo bilang isang Kristiyano, hindi mo ito i-take lightly. Sabi ko nga sa inyo, young people, hindi ka darating sa pagkakataon na parang, parang boring yung Christian life ko. Parang lagi ka nilang ganito, ganyan. Ngayon mo lang nasasabi yan. You see? Pero tandaan mo, darating sa pagkakataon ng buhay mo, nahaharap ka sa ibang tao. At pagka humarap ka sa ibang tao, di ba? Pag humarap ka sa ibang tao, ang question is, paano mo dinadala ang Panginoon mo? Because they represent others as well. May kaibigan kayo, may kamag-anak kayo, sabihin na natin na dito kayo, mga academy students, dito nag-aaral, pero lumalabas kayo. You see, lumalabas kayo sa area, lumalabas kayo kasama, may mga ibang lakad kayo. There might be times that you're going out to meet your relatives or sino man na may tatagpuin kayo. Ang question is, paano ka nagiging ambassador at those kind of times? Yes. Sa mga panahon na yon, how do you play your role as the ambassador for Christ? Amen. You see, kaya ako sinasabi sa inyo yan because hina-highlight ko ito sa inyo, young people, before we go to a new topic next week. Di ba? October na eh. You see, bago tayo pumunta sa susunod na topic, ito lang muna pinakamagandang i-highlight natin. Kasi gusto kong, kumbaga, ilagay sa isipan nila, Sir Maki, gusto kong i-boost yung moral ninyo sa buhay Kristiyano ninyo na you are in a position na hindi lahat ay nandoon. You see, yung iba ay nagpapanggap lang na nandoon sa posisyon na meron kayo ngayon. But you now understand more kung ano ang pagiging ambassador ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga, the more na mas nauunawaan nyo ito, the more na mas kakasiyahan nyo dapat yung paglago ninyo sa inyong pagre-represent sa Panginoon Jesucristo. Sabi ko nga sa inyo, everyone nowadays can represent Christ. Everyone are professing that they can represent Christ. Yes. But the question is, ano nga yung kaibahan? Lagi kong tanong sa inyo yan. Ay, nakita ko dito si Ma'am Sikayna. Galing sila ni Ma'am Yang kanina sa EDCON. Puro yun, Kristiyano. But I don't know if they know this. Meron pagkakaiba yun. Bakit? Kasi, Binter, naalala mo, dyan sa may Grand Ballroom, dito sa, dyan sa Belmont ba yun?
Belmont Grand Volume, iba yung sa Marriott eh. Yung Belmont dati, meron ako in-attendant dyan eh. You see, marami talaga, puro ano yun. Pero lahat yun, lahat sila ay Christian schools. But not all are Baptist. But they represent Christ. May kanya-kanya silang representation. Alam mo, minsan, ang sayang manood na mag-observe kung paano sila umakting, kung paano sila mag-action. You see, mapanood mo lang, makikita mo na lang din talaga kung ano yung, minsan may makasuotan sa mga school uniform nila. You see, so, sabi ko nga, iba kapag ka nauunawaan mo ang papel mo, young people, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Yes, amen. Kaya nga maliwanag dito sa ating main verse, 2 Corinthians chapter 5, verse number 20. Ambassador for Christ. Kung babasahin natin yan, okay? Babasahin ko ulit. Anong sabi niya sa verse number 20? Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Now, ito yung isa sa mga gusto kong ma-highlight dito, Sir Maki, yung pagiging reconciled sa Diyos. You see, because there are times, no? Tandaan nyo ito, young people. Team focus. Tandaan, ilagay nyo sa isipan nyo ito. That there are times, that there are times na talagang nagkakaroon tayo ng problema na sa buhay bilang isang Kristiyano, lalo sa inyo, young people, bilang kabataan, na parang ang napapahiwalay. Nag-gets mo yun? Yung point na yun, Sir Maki. Yeah, yung nahihiwalay ka sa Diyos, and that's the reason kung bakit hindi nyo nare-represent ng tama si Kristo. You see, the failure of representing Christ in this world, isa lang ang dapat nyong tingnan. Alam nyo kung ano yung bagay na yun? Yung reconciliation nyo sa Diyos. Yung fellowship nyo ng Diyos. Ang question is, are you reconciled with God? You see, it's very important that we are always in the position na tayo ay reconciled sa Diyos. Because maraming pagkakataon, Sir Maki, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, napapalayo ka sa Diyos eh. You see, natutuwa nga ako, may kapatid na nag-chat sa atin, young people, sabi ko nga, nare-realize siya na naman at natutuwa siya, nakabalik, ayaw niya nang umalis. Yan sinasabi ko. Because makikita niyo, you don't have to waste your time, young people, na lumayo ka pa sa Diyos para malaman mo pa na, ay, grabe pala pagka napalayo ka sa Diyos. No, you don't have to look for that experience. No. Why waste time in that? Sabi ko sa inyo, kakainin lang ng dyablo yan, yung mga panahon na yan, kakainin ng dyablo yung mga oras na yan, mga panahon na yan, para yung dapat mong kalaguan sa mga panahon na yan, ay kumbaga ma-achieve mo. You see? Kaya nga sabi ko kanina, nag-uusap kami ni Brother Jai kanina, sabi ko nga, nakakaawa may mga, ni Brother Jai kanina. Kausap ko kanina, sabi ko pinag-uusapan namin, nakakaawa yung mga kabataan na they nagpadala sa pride. Yeah, yes. Young people, team focus, tandaan yan. Nagpadala sa pride. Kaya nung nagpadala sila sa ngayon sa pride, ayun, ano ngayon nangyari? Akala nila, kaya nila mamuhay away from God. Pero sabi ko nga, ang layo ng kinain na panahon. You see, kaya nga, nung bumalik sa Panginoon, I'm telling you, young people, yung kinain ng dyablo na panahon nila, na yun sana yung kinalaguan nila kung hindi na lang sana sila umalis. Nakapag-establish na sana ngayon. Tama. You see, later on, young people, if you will not take this position of being ambassador for Christ seriously, mahihirapan kayong mag-establish. Mag-establish sa buhay nyo later on. Bakit? Because this position will always bring you will always bring you doon sa pagkakataon na kayo ay palaging reconciled sa Diyos. In fact, ito nga yung mag-aalis sa'yo, Sir Maki, sa pagpapalayo sa Diyos. Hindi ka makakaisip na layuan ng Diyos if you will take seriously yung pagiging ambassador mo ng Panginoon Kristo. Yes. Because, ito, maganda yung sinabi dito, di ba? In Christ's stead, maliwanag yung sinabi ng Biblia. So, verse 20, we beseech you and we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Amen. Be ye reconciled to God. Yan ang maganda. You see, kaya ngayon, young people, ito lang ang simpleng panawagan ko sa bawat isa ngayon. Sa inyo, young people, sa pagkuklose natin ng topic na ito. Simple lang, young people. If you know na napalayo ka sa Panginoong Kristo at nakapag-aksaya ka ng panahon, again,
reconcile yourself with God and do your job as the ambassador for Christ. Sir Maki. Ang kagandahan sa pagiging, sa pagtatapos natin, Sir John, sa topic na ito, ang pinakamagandang makita dito ng mga kasama nating Team Focus ay yung trabaho ng pagiging ambassador. And dito sa talata na ginamit natin in the text that we use dito sa pinaka-main text natin in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse number 20, actually nabanggit na ni Sir Jow. But I just want to stress it out sapagkat gusto ko na makita nyo, Team Focus, yung kahalagahan ng pagiging ambassador ninyo. Ganito yan, sa edad ninyo, sa mga teenagers, sa lahat na nakikinig sa atin dyan, sa mga teenagers, sa mga teen adults, yung mga kayo from 20 to 24, ganito ang nagiging kalakaran. Kung bakit, okay, kung bakit naaaksaya yung mga privileges na nasa inyo, it's because nandoon kayo sa sitwasyon na hindi nyo naiintindihan yung gravity na meron kayo, na yung gravity na dala-dala na ang responsibility na meron kayo. Yeah. Okay, katulad nito, pinag-uusapan natin, ambassador for Christ. Bakit maraming kabataan ang nasasayang ang kanilang pagiging ambassador for Christ? Isa lang ang dahilan yan, hindi ninyo nakikita yung bigat ng responsibility niyan. Because pag hindi mo kasi nakita yun, di ba Sir Joe? Pag hindi mo nakita, iti-take mo lightly ang lahat ng mga bagay. Babasa-basahin mo na lang, hahayaan mo na lang may kumuha. Pero tandaan mo, ito yan. Pag sinabi nating ambassador for Christ, ito ang kagandahan eh. Noong nakaraang mga linggo, nakikita ninyo, halos tinitingnan natin yung trabaho ng ambassador ng isang bansa para sa kanilang bansa pag pumunta sila ng ibang bansa. Yeah, sa bansa-bansa. Basta bansa. Yeah. Di ba? Pinag-aaralan natin yon. Pero, nandito tayo ngayon bilang ambassador ng Panginoon. Ito yung isa ngayong trabaho na hindi na nila kayang gawin. That's right. Bakit? Actually, maraming ambassador din ang napapahamak dahil nga, hindi nga nila kayang gawin tong trabaho na to. Yes. Ano yun? Tandaan ninyo, kapag ambassador kayo ng Panginoong Kristo, hindi kayo dapat magko-compromise. Nabanggit natin to, sir, last week. Yeah. But instead, you will be the one that God will use in terms of reconciliation, sabi nga ni Sir Jow. Yes. Kaya tinan nyo, dito sa ating text na binasa, actually dito sa verse number 18, sa meron dyan, makikita kayo dyan, given to us and Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Yeah. Okay? And kanina binanggit ni Sir Jow, kung kayo man ay nawala, reconciled. Yan, diba? tuloy mo. Bakit? Kundi ako tutuloy niya. Bakit? Kasi nga, nandoon kayo sa isang ministry na kung saan yun ang magpapakilala sa inyo bilang ambassador ng Panginoon. Right. Ngayon, ganito yan. Kapag ambassador kayo ng Panginoon, halimbawa, meron kayong kaibigan na nawala sa purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang gagawin ninyo? Tandaan nyo, ambassador kayo ng Panginoon. Yan. What is happening right now sa buhay ng maraming kabataang nasa edad ng Team Focus is ganito. The reality is, mas sumasama tayo doon sa nawala sa purpose ng Diyos kaysa tayo yung magbalik sa Kanya, pabalik sa purpose ng Diyos. Yeah, that's right. Bakit? Kasi nga, nanineglect ninyo that you are a ambassador for Christ. That's right. Kaya nga, pinakamaganda dyan, wag ninyong kakalimutan that as a ambassador of Christ, you have the ministry of reconciliation. Kaya nga, hindi mo trabahong sumama at sumakay doon sa mga taong wala sa Panginoon. Katulad na nabanggit natin last week, para mas lalo natin maintindihan sapagkat napaka-familiar na ng word sa atin, hindi mo trabaho mag-compromise bilang ambassador. Trabaho mo mag-reconcile. Yun. Narinig nyo? Kasi you will reconcile relationships. Yes, sir. Kasi ang mga ambassadors, Team Focus, ang mga ambassadors ng isang bansa
ang nire-reconcile, lalo na pagka nagkaroon ng problema, yan, dyan magaling ang Amerika eh. Pagka medyo nagkaroon ng konting, para sa tinatawag nilang misunderstanding, ang gagawin, magpapadala ng ambassadors para ma-fix yung relationship ng isang bansa at saka ng kanilang bansa. Sir. Yan, sige. Dominic Mendoza, good evening po. Ay, magandang gabi din. Wrong cheesy. Magandang gabi din, kapatid. Yeah. Okay, Good evening. Tuloy Keep natin. prep. Sige, tuloy. Hey! Tuloy mo. Pero yun ang sinasabi ko. Di ba, Sir Maki? Kaya yung maganda yung sinabi mo kanina, sabi ko, itutuloy mo yung Ministry of Reconciliation. You see, tama yung sinabi ni Sir Maki. Kaya sabi ko sa inyo, mabigat itong trabaho na ito. Sir Maki, yung makikita natin dito sa mundong ito, ilagay nyo sa isipan nyo ito, yung makikita natin dito ng mga ambassadors, you see, they just represent. But ewan ko kung napansin mo ito, Sir Maki, pero ewan ko rin sa napansin ng iba. You see, alam nyo, nakakalungkot na yan yung makikita natin. Their ministry is to represent something and to promote something, pero wala sa kanila yung trabaho na i-reconcile yung relationship ng tao sa isang tao. Tama. You see, na kaya ko sinasabi sa inyo yan, because most of the time, ilagay nyo sa isipan nyo to, young people. Ministry of Reconciliation. One of the most important ministry ng ambassadors ay hindi lang to represent. Ambassador ng Panginoon Jesucristo, not only to represent, but to reconcile. To help others be reconciled to God. Kaya nga ang first na priority qualification, ikaw mismo, representative, reconciled ka sa Diyos. Yeah. You see, reconciled ka sa Diyos. Kaya nakakalungkot yan. Marami hindi play as an ambassador. Alam niyo kung bakit? It's because hindi sila reconciled. Personally, hindi sila reconciled sa Diyos. Napaka-importante. Hindi ko pwede sabihin na ako, ambassador ako ng Panginoon Jesucristo. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako reconciled sa Diyos. Yep. You see, wala ako sa balik pakikipagkasunduan sa Diyos. Mahirap magsabi na ambassador ka ng Diyos, tapos hindi ka naman sumasang-ayon at hindi mo kasundo ang Diyos sa isang standard, sa isang principle, sa isang tinuturo niya. You will never be able to represent. Kaya nga alam nyo yan ngayon, Team Focus. Kung meron kang failure on being in agreement with the Lord, saan? Sa standard, sa principle, sa teaching. You see, pag alam mo sa tatlo na yan, meron ka dyang hindi kinakasunduan sa Diyos. You have to reconcile first yourself to God so that you can perfectly, do your role as an ambassador for Christ. Yes. Bakit? Yun yung sinasabi ni Sir Maki kanina. Later on, i-reconcile mo rin yung kaibigan mo na nawala. Yung kaibigan mong tumalikod at natisod. Kaya, ibig ko sabihin, yung kaibigan mo na nawala at natisod, tutulungan mo rin sila ulit ma-reconcile ngayon sa Diyos. Paano mo gagawin yan? At sinong gumagawa niyan? Ang ambassador ng Panginoon Jesucristo. Pero para magawa mo yun perfectly, maturely, and magawa mo yun spiritually, ito ang sinasabi ko, ikaw mismo, makipag-reconcile ka sa Diyos. Tama. Team Focus, i-reconcile nyo mismo. Mahirap. Pag uugutin ko ang isang tao, pabalik sa Panginoon sa Kristo, ito kasi Brad dapat Ito tayo ulit. Dito yung gawin natin. Bakit? Sabi ko nga, Satan is a great deceiver. Deception. Yeah. Anong gagawin ng Diablo? Pag ikaw ay naging ambassador, that ikaw mismo, you're not fully reconciled to God, maaari kang makapag-reconcile ng tao pabalik sa Diyos emotionally. Yes. Kaya nga ang nangyari ngayon, yung binalik mo, mas nakinig sa salita mo kaysa preaching ng salita ng Diyos. Ewan ko kung maalala mo, Sir Maki, ako, this is my stand. Halimbawa, you see, na merong kapatiran na nag-backslide. Lumayo sa simbahan. Ako personally, that's my stand because that's what I've learned. At itong paniniwala ko, pag ikaw nag-backslide at ikaw ay nag-decide bumalik sa church, tutulungan kitang makabalik sa simbahan. Pero, hindi kita bibitawan ng salita at uunahan ko yung mensaheng mapapakinggan mo. Ako, primarily, that's my practice. Ang sasabihin ko lang sa isang taong lalapit, bro, simple lang yan. Maupo ka sa harap, makinig ka sa salita ng Diyos. Ikaw, witness ka. Anong ginagawa ko sa kapatiran natin? Nag-decide bumalik.
upo ka sa harap. Umupo ka sa harap, makinig ka ng salita ng Diyos. Ganun ako. May mga kaibigan ako dito na alam nilang ganun ako. Bakit? Ayoko bilang ambassador na babalik ka kay Kristo, makikipag-reconcile kay Kristo dahil sa salita ko. No, ambassador lang tayo. We represent Christ para bumalik sila. Amen. We do not play the role of Christ. Tama. Kasi, pag nangyari yan yung people, ang kadalasan is what? Bumalik yung tao sa simbahan kasi sinabi mo eh. Yeah. Bilang kaibigan eh. Alam mo na, syempre, buti na lang. Syempre, dahil magkaibigan tayo, sige, babalik na nga lang ako sa church. Parang naalala ko yung sinabi sa akin ni Brother John Michael Clare, Bossing! Sabi niya sa akin, di ba? Last time, yung nasa area nila, ang kababata namin, nila Brother John, ano sabi? Di ba, naalala mo? Babalik na doon sa simbahan kapag ka inimbitahan ko na siya. Ha? Ba't ako? Di ba? Hindi ako ang dapat naging dahilan para bumalik ka sa simbahan. Ang dapat na pagbalik mo sa simbahan ay yung pangangailangan mo sa Diyos. Amen. You see? So ano lang gagawin ko ngayon? I will just represent Him. Alright? In fact, sabi ko nga, hindi ako kailangan tayo. May mga ambassador na kasi taga doon siya sa area. Yeah, that's right. May mga ambassador na ang Panginoon Jesucristo sa area na yun eh. So kung hindi siya makikinig doon, plastic ang tawag doon. Kung sa akin makikinig, sa ibang ambassador, hindi. Hindi tama yon. Kaya ako tinuturo sa inyo young people para matuto kayo sa prinsipyo, when you play the ambassador for Christ, when you do your role as the ambassador for Christ, make sure na ikaw mismo reconciled ka sa Diyos. That's right. Bakit? Kasi may ministry tayo as ambassador for Christ to represent Him and to help so that we can help people na ma-reconcile sila sa Diyos. Lalo na yung mga kaibigan yung Team Focus. Mga kaibigan nyo dati dito na wala dito. I-represent nyo sa kanila ang Panginoon Jesucristo. Because there they will see, alam mo, dati akong ganyan eh. Pero ito, nakakatuwa, nagpatuloy oh. Babalik ako sa simbahan. Kasi ganyan naman ako dati. You see, that's how you represent. Yep. Di ba? Sir Maki, Kaya yun yung sinasabi natin dito, Team Focus, that it is very important na makita ninyo yung daladalan ninyong responsibility. And you have to take it seriously, katulad nga nun. Kasi, mas marami pa kayong matutulungan. Tandaan nyo, you are separated na bilang isang ambassador. Pag pumunta ka sa isang lugar, hindi mo kailangan mag-compromise doon sa lugar na yon. That's right. Hindi mo kailangan, kailangan kong kuhanin yung kultura nila, kailangan kong kuhanin yung ganito. Kaya kung maalala nyo, last week, di ba, last 2 weeks, pinag-usapan natin yung security culture na tinatawag ng ambassador. Di ba, pinag-aralan natin yan. Hindi pwede na, kailangan kong maging ganito para maabot ko sila. No. Pag ikaw ay ambassador ng Panginoon, tandaan mo, hindi mo kailangan maging sila para maabot mo sila. Amen. Di ba? Maging ambassador ka ng Panginoon para maabot mo ang Panginoon. Para maabot mo yung mga nawala sa Panginoon. Kasi ganito yan eh. Way back sa ating creation, we are created in the image and the likeness of God. Amen. Tandaan nyo, ayon sa imahe at kawangis ng Diyos. Then therefore, dapat ang makikita sa bawat tao since then ay ang imahe ng Diyos. Amen. Yung katangian ng Diyos. Kaso ang problema, napahiwalay tayo at nasira yon dahil sa kasalanan. Yeah. Ngayon, na-reconciled ka. Na-reconcile ang relasyon mo sa Diyos. Naging ambassador ka ng Panginoon, you become a member of His family. Ngayon, ang pinakamaganda ngayon, gampanan mo rin yung pagiging ambassador ng Panginoon. You represent Christ. Again, tandaan mo, sabi ko nga sa inyo, you have the ministry of reconciliation. Huwag kang darating sa punto ng pagkakataon sa buhay mo na ikaw yung mahahatak nila pabalik doon sa kalagayan nila. Tandaan mo, hindi mo kalagayan yon. Bilang ambassador, sabi ko nga noon last week, maalala ninyo, ang isang ambassador, pag nalaman niyang kompromisado na yung kanyang sitwasyon, ano ang ginagawa? Bumabalik yan. Hindi yan imbis, hindi siya umaatras dahil takot siya. No, kaya siya aatras para mas lalo niya pang mapag-ingatan yung kanyang kalagayan bilang ambassador ng Panginoon. That's right. Kaya tandaan ninyo, kasi pag kompromisado na ang lugar ninyo bilang isang ambassador ng Panginoon at mas lalo ka pang nag-step forward doon sa kompromisadong lugar na yon,
tandaan mo, hindi mo may re-represent ang Panginoon doon. Bakit? Pumunta ka sa kalagayan na kung saan wala doon ang katangian ng ambassador ng Panginoon. Amen. Pero, kung tatandaan mo na ikaw ay ambassador ng Panginoon, you will go back to your base, to your foundation, which is the Word of God, to your manual bilang ambassador ng Panginoon. At pag bumalik ka dyan, mas lalo mo makikita na ito pala yung ministry ko bilang ambassador ng Panginoon. Amen. Ito pala yung trabaho ko bilang ambassador ng Panginoon. Instead of compromising, I should have the ministry of reconciling dapat. Amen. Kaya nga yan ang pinakatandaan ninyo, Team Focus. Sa panahon nyo ngayon, napakadelikado ng kalagayan nyo bilang ambassador ng Panginoon. Right. If you will be honest, sa totoo lang, minsan ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nandoon kayo sa isang sitwasyon na malaya kayong nakakapaghayag ng salita ng Diyos sa mga kaklase ninyo, sa school ninyo. Pero tandaan ninyo, kahit ganyan na ang sitwasyon ninyo, nandoon pa rin kayo sa sitwasyon na napakadelikado ng pagiging ambassador ninyo. Yeah. Nasa merge yan, tandaan ninyo. Nandoon yan sa stage na kung saan hindi mo tiyak kung bukas ay ganun pa rin kaya yung lugar na yun. That's right. Tandaan nyo, ang kalaban, malupit yan. Pinag-aaralan niya, parang yung mga napapanood natin, sir, di ba? Minsan, iso-survey nila yan muna yan bago nila puntahan kinabukasan. Yeah. Pero ang hindi nila alam, yung pala ay pabago-bago ng sitwasyon. Hindi araw-araw pare-parehas ang sitwasyon. Yeah. Kaya nga, the more, yun yung sinasabi ni Sir Joe kanina, bilang ambassador, lagi ka rin babalik sa pag-check sa sarili mo. Yeah. Kaya nga sabi ni Sir Joe kanina, kung meron kang hindi maayos na relasyon sa standard ng salita ng Diyos bilang ambassador ni Kristo, meron kang hindi maayos na relasyon sa prinsipyo ng simbahan ng Diyos bilang ambassador ng Diyos, make sure that you are reconciled on those things first bago ka humarap sa isang sitwasyon. Yeah. Bakit? Kasi kapag humarap ka sa isang sitwasyon na hindi ka muna nag-self-check kung sino ka talaga, bakit delikado ka? Diba? Parang ano yan eh. Parang mga ambassador yan. Team Focus. Ambassador sa ibang lugar. Okay, sa ibang bansa. Pag ako ay ambassador ng Pilipinas para sa Estados Unidos, dapat ilalagay ko sa isip ko na ako ay Pilipino. Yeah. Kasi ganito, ito Sir Joe, na ilang beses na kami nakabalik sa Amerika. Alam nyo, nakakalungkot sa mga Pilipino na nasa Amerika, nakakalimutan nilang sila ay Pilipino. Yeah. Saan kilala? Basically, sir, saan kilala ang Pilipino? Sa pagiging hospitable, sa pagiging magalang, sa pagiging hospitality and respect. Yeah, that's how we are known. Yeah. Yes. Pero pag pumunta ka na doon, may kita mo sila, medyo slangan sila mag-Tagalog eh. Hindi kasi medyo mahirap minsan pagka medyo tagal ka na doon. Pag matagal ka na doon sa States. Pag matagal ka na sa States, yung pala may sipon lang, hindi lang nasinga. Nung sininga, sabi ka, may singaw. May singaw. Kaya isang dila, dito lang nakapaling. Kaya parang ka na ka-versus. Kaya kamusta ka na kasi ako tagal ka na talaga sa States. Nung pinasinga ko, suminga ka. So pag singa niya, kalain mo matagal ka na gamit dito pala sa States. Ay, sus naman talaga. Marunong naman pala. Ito yan, reality. Nakakalungkot. Marami kaming kaibigan ni Sir Joe sa Amerika. Pero mga laking Pilipino, laking dito sa Pilipinas. Hindi na ako gano'ng mini-message niya ni Kyrie. Hindi Pilipino yun. Pilipino ba? Tribal chip yun. Pero pag pumunta ka doon sa kanila, hindi mo na makikita yung ugaling Pilipino. Yeah. Diba? Yung ugali dapat ng pagiging magalang. Lalo na yung mga doon na naipanganak. Doon na raise up. Talagang iba talaga yung kanilang galawan eh. Yes. Talagang, kumbaga, karang kanina, di ba, yung pinakita ko sa inyo, natawa tayo ng tawa, sa larong Pilipino. Sa larong batang Pilipino. Sabi, kayo mga humahanga-hanga kayo sa artista. Huwag kayo sa larong kabataang larong Pilipino. Kung ang 1+1 ay imagine lang, ang 2+2 ay ano, pambiro, bilis sumagot. Kasi stateside eh. Laking Amerika yan, bilis sumagot. 2+2 ay ano, 4. Pinagtawanan siya. Totoo yun. Bakit? Kasi pag hindi, Pilipino ka nga, hindi ka naman pala dito hindi ka naman oriented sa bansa mo. Imbis na 1+1, Magellan 2+2, alam nila
Sabi ni Hartley, lap. Yan, Salang ka na din, Lap you. Di ba? Akala pag hindi mo alam, talagang pinagtawanan siya eh. Yeah, ganun kasi sir. Nung sinabi mong lapo-lapo, sagot niya what pa siya? Ang sarap sawatahin niyo mo kayo. Diba? Ganyan kasi ang mangyayari. Kapag kinalimutan mo kung sino ka, alam niyo, ganito yan. Hindi araw ang inaantay ng Diablo. Segundo lang. Segundo Pag lang. kinalimutan mo sa isang segundo na ambassador ka ng Panginoon, kapalit niyan, buhay mo na. Totoo yan. That's right. Alam niyo sa pagiging ambassador ng isang bansa, totoo yun. Pag kinalimutan mo na ikaw ay dapat representative ka ng isang bansa at nag-compromise ka dun sa bansa na yon, talo ka na. Hindi kahit kailan, hindi mo na marirepresent ang bansa mo sa bansa na yon. Ngayon, ganito yan. Pag kayo ay nag-compromise at lumipat at nakalimutan nyo kung sino kayo, nakalimutan nyo kayo ay ambassador ng Panginoon, tandaan ninyo, never ninyong madadala yung mga gusto nyo dalhin sa simbahan. Bakit? Ano sasabihin yan? Bakit pa ako pupunta dyan? Alala ko, sinabi ni nung kasamahan natin dito na ngayon ay wala na at naway nasa maayos siyang kalagayan. Masaya na siya ngayon sa kanyang kalagayan. Yes. Yung kasama natin. Kaya masasabi ko lang sa kanya, kung saan ka man ngayon, diyan ka na lang. Sabi nga ni Sir Dominic dito, Sir Joe, di ba? Siya ba? Sorry. Ewan ko, ba't pumunta pa yun doon? Malamig din naman dito. Mas malamig nga ano yun eh? Ano ba sabi ni Sir Dominic, di ba? Paano mo marirepresent yung bansa mo? Paano mo marirepresent na maganda dito sa amin, iba dito sa amin, kung parehas lang naman kayo ng ginagawa? Diba? That's right. Diba? Kaya ganun yan. Team focus. Tandaan ninyo, again, huwag ninyong kakalimutan kung sino kayo. Kaya kung kayo ay ambassador ng Panginoon, represent Christ and make known to the people around you that you have the ministry of reconciliation. Yes, that's Pag niyaya kayo, tandaan ninyo, ang ministry nyo is reconciliation. Okay? That's right. Ibig sabihin, pag si Sir Jao ay wala sa purpose ng Diyos, dapat siya ang madala ko, hindi ako ang madadala niya. Yes, exactly. Tandaan kayo, sa mga nag-aaral sa school, sa mga public school, kasi actually, yun nga pinapaliwanag ko rin, sir, sa academy pag nagdi-devotion ako eh. Kasi sinasabi natin na Christian school tayo, nag-aaral tayo sa Christian school. Ang dami ng Christian school ngayon. Halos sa kabilang page lang, may Christian school eh. Halos lahat ngayon, Christian school. Yes. Yan ay, Taguig Public Christian School. Kaya nga ganun, halos lahat nagpapakilalang Christian school. Pero ano sabi ko sa kanila last Wednesday, ano ang pagkakaiba ng Christian school kung saan nandoon kayo at Christian school na nagpapakilala ng iba? Kung saan nandun sila. Yung personality ninyo. Yung character ninyo, yung pag-uugali ninyo. Ganon din yan. Sa pagiging ambassador nyo ng Panginoon, marami nagpapakilalang, ay, Christian din kami. Nagsisimba nga kami dun sa sing hallelujah. Nagsisimba nga kami dun eh. Pupunta-punta kami dun sa, may ganon din kami. Ano pa kayo? Tataas-taas pa nga, one way. Gaganon din kami. Jesus. Buti sa atin, how great is our God. Ganon lang sa atin eh. Sing with me. Wala pang nakulangan ako rin sa Antonio na yun. Ako nagpakanta ng una nun eh. Kulang sa walang gawa ganon. Dominic kasi tumatawa eh. Dapat may sing with me, how great. Di ba? Paano yan ngayon? Anong pagkakaiba nyo? Pwede silang magpakilala ng Kristiyano. Pero kayo, ambassador kayo ng Panginoon. Pero sila, nagpapakilala ng Kristiyano. Ngayon, anong pagkakaiba ninyo? Huwag nyo kakalimutan that lastly, as ambassador of Christ, ministry of reconciliation. Yun ang magiging distinction ninyo sa kanilang fake na pagpapakilalang Kristiyano. Kasi pag sinabi mo Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo eh. You are a follower of Christ. Then, wala namang follower ni Kristo na nagko-compromise sa sitwasyon. That's right. Sino? Si Judas? Hindi naman ligtas yun eh. Yes. Hindi naman ligtas, hindi naman reconciled yun eh. Kaya sumama talaga yun. That's right. Kayo reconciled kayo eh. Naayos yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya ngayon, bit ninyo ito. Hindi yung TV Bit ninyo yung title na Ambassador for Christ. Ito, yung title. Yung title, Awak-awak nila yan. Bit ninyo yan. Ngayon, ang pinakamaganda, hindi lang dapat yan,
Oh, kung magpapagawa kayo ng t-shirt. Special shout-out sa Kanina? klase ng mga ng TSS. Ay, Class ambassadors. Sila, 2019. Sino ba yan? Sila Dominic. Yan. Sila Sir Dominic. Shout-out sa inyo. Naway, ambassador pa rin kayo. Oo. Diba? Kaya yan ang pinakatatandaan ninyo. You have the ministry na walang ibang pwedeng makakapantay. Amen. Meron kayong isang trabaho na hindi mapapantayan ng sino man sa ibabaw ng lupa na ito para hindi ninyo mag-neglect ang pagiging ambassador nyo ng Panginoon. Alright? Amen. Kaya alam nyo, eto, tatapusin natin ang topic natin na ito na ambassador for Christ. Next October na. Next month. October na. New topic na naman tayo. Pero I hope every month, kapag bago tayo ng topic natin, biyaya ng Diyos na why patuloy nyo itong tinatandaan Team Focus. Di ba? Imagine how many months tayo, ilang months meron tayo. Di ba? At kada buwan, may topic tayong pinag-uusapan para patuloy kayong lumago bilang isang Kristiyano at mag-stand out kayo sa pagiging Kristiyano nyo na Team Focus ng CBBC CSI. Yeah, kaya nga, again, pinag-usapan natin, Ambassadors for Christ. Make sure that you are reconciled to God so that you can perform your ministry of reconciliation as ambassadors for Christ. Team Focus, represent. Tandaan niyo yung sinabi ni Pastor sa pulpito. Represent. Represent. Yeah. Alright? So again, Sir Steve, the only one boy shout out. Yes. Amen. Good morning, brother. Good morning. Good morning, brother Jello. Good evening muli sa inyo lahat. Team Focus, muli nandito na naman ako para maghatid sa inyo ng mga shoutout sa gabi na ito. And maraming salamat sa ating napakagandang topic sa buong buwan na ito, Ambassadors for Christ. And I hope marami tayong natutunan sa topic natin ito sa buong September, buong buwan ng September. And ayan, pero syempre, unang-una gusto ko i-shoutout yung kasama ko, Brother JJ Dolor. Nasaan ka? Ayan. And ayan, syempre, shoutout sa mga kasama natin na Team Focus na nag-send na kanilang mga pictures. Ito ay si Hannah Kim and si Sofia, si Queenie May, si Sister Hannah, si Hannah Faith Suerte, si Brother Troy Vin, si Angel and si Arian Joy, kay Jeremiah Dolor, kay JR, and kay Jersam. And syempre, shoutouts din sa mga kasamahan natin na mga young people na nandyan sa kanilang mga area stations. Unang-una na dyan si Brother Michael dyan sa area station ng Panam. Yan, sa Panam Station. And ganun din sa area ng Central East, ang Sun Valley Station. And ganun din yung station dyan kay Brother Mark. Shoutout po sa inyo lahat. Meron po silang mula sa Sun Valley Station, meron po silang isang first-time visitor. Ito po ay si Jimboy Ametin. Amen. Welcome po sa Staying Alive. And ganun din sa Central South Youth. Yan ang pangalan nila. Sinend nila sa GC. And ang marami silang first-time visitors. Ito si Nino Magora. Ayan, mula sa station ng Fusin Station. And ganun din naman si James Ian Magalion. Ayan, ganun din kay Winnie Anos. Kay, ito naman mga bisita mula sa virtual first-time visitors, si Evangeline and Isabel Ortiz from Laur, Nueva Ecija. Amen. Welcome po sa mga kasamahan po natin, mga bisita dyan sa Actual, and ganun din po sa mga nanonood mula sa Facebook Live. And syempre naman, dyan sa station ng South Border, mamaya makikita po natin sila sa Google Meet. Yan. Kung makikita po natin sila, ayan, nakikita nyo po. Yung nasa station po na South Border, kamay-kamay po kayo. Andyan po ba sila sa Google Meet? Ay, wala pala. Wala pala sila. Ayan. Pero shoutout po sila. Shoutout sila. Shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout natin. Kanina na shoutout natin ng station ni Brother Mike. Kaway-kaway kayo dyan sa Panam Station. Panam. Mali pala yung Panam. Ayan, dyan na pala yung sa South Border. Ayan. Yes, nandyan na. Yung ano na lang, mga young people na lang, kahit wag ka na, bro. Maganda na yung programa eh. Yes. Sila Richara na lang, tsaka sila Sila Richelle. yung hinahanap, hindi ikaw. Huwag ka na dyan. Sila Richara na lang, tsaka sila Richelle, yung mga young people na lang dyan. Huwag ka na sa camera, alis ka dyan. Yeah. Alright, and ganun din, ay shoutout din sa mga nasa station nila, yan, sa Cagayan Mission. Yan, magandang gabi sa inyo dyan, sa Cagayan Mission. And sino ba to? Kila Ma'am Ryan Marcelo, yan, sa station ng Double Deck. Ayan.
Sa double deck station. Sa double deck station. Yan, magandang gabi sa inyo dyan. And ganun din sa... Sino pa yun nandiyan dyan? No, wala. Tingnan ko pa eh. Balik mo kasi. Ito, kulit na ito. And sa station nila, Ma'am Jacqueline Baroga. Yan. Sang area? Sang Stay, area niya? pauwiin nila yung sabi nyo, project lang eh. Uwi na kayo. Sabi nyo sa magulang nyo, project lang. Uwi na sa double deck. O sabi nyo, uwi na project kayo, lang. uwi na Ba't kayo. slip over na yun? Alright. Masama yan. Sino ba yun na doon? Sa kila Ma'am, Grace Musin. Yan, sa station nila Ma'am Grace Musin. Yan, kila Brother Jericho Espiritu. Yan. Yun. Amen, 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 amen. Alright, next. Sino ba yun dyan? Amen. Praise the Lord. At lumalago tayo dyan. Amen. At si Sister Arian Joy, Tenerife. Magandang gabi sa inyo dyan. Amen, amen. At sa pusa ni TJ. Ay, merong... Ano yan? Meron mo gusto yung shoutout. Ortiz family. Dito ba yung Ortiz family? Parang wala. Sa Google Meet. Ayan. Si Ma'am Evangeline Ortiz. Yan. Ano yan eh? Kasama po yan ni Ma'am Jobilin from Nueva Ecija. Yan. Hello, Ma'am. Yan. Shoutout po sa inyo at sa inyo po kasama po dyan. Hello po. Yan. Amen. And of course, shoutout po sa lahat ng mga nasa Facebook Live viewers. Maraming salamat sa inyo pong magsubaybay sa ating programa. Thank you. Yan. At sa station ni Brother John. Invite mo yung gumagalang addict. And of course, shoutout po sa lahat ng mga face. And of course, shoutout din pala sa station natin, sa kitchen staff, si Brother Jay. Maganda ko sa'yo, Brother Jay. And of course, shoutout din sa mga nasa Facebook Live. Maraming salamat sa pagsubaybay. Salamat sa station ni Brother Dominic. Salamat. Yan, Brother Dominic Mendoza, salamat sa pagsubaybay nyo. Kasama ng station mo dyan sa Tagaytay. Yeah. Diba, next week naman sila special number naman, yaman, sila special number. At sige na. Anyways, again, ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And let's keep growing, no? Yes, let's keep growing and keep yourselves always involved sa gawain ng Panginoon. Team Focus, make it sure, alright? Inuulit ko, make it sure that you represent Christ. Alright? Make it sure that you represent Christ as His ambassador. And, of course, make sure you perform your ministry of reconciliation. Make sure you're always reconciled with God. Muli, Team Focus, thank you for being with us on your favorite program every Thursday night. Walang iba kundi ang programa natin, Staying Alive. God bless you all. Have a good night rest, everyone. Enjoy the music. God can do anything with anything. He can heal any hurt and it's suffering. Every cross, every care, every burden He'll bear. For anyone, anywhere, God can do anything. Something is the giver of life. His hope to the hopeless and sight to the blind. He makes it possible when there's no other way. Make the black and sin white as snow. That's why we can sing. My God can do anything with anything. He can heal any hurt and suffering. Every cross, every care, every burden He'll bear. For anyone, anywhere, God can do anything. The fairest of 10,000.
care, every burden He'll bear. For anyone, anywhere, God can do anything. God can do anything with anything. He can heal any hurt, any suffering. Every cause, every care, every burden He'll care. For everyone, anywhere, God can do anything. Every cause, every care, every burden He'll care. For anyone, anywhere, God can do anything. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet.